Undersecretary Claire Castro, pinulbos ni Cynthia Villar matapos itong paratangan patungkol sa hindi pagbaba ng presyo ng bigas. Claire, hindi na matira ang mga Duterte, kaya dinamay na pati malalapit sa mga Duterte. Claire, nakahanap na ng katapat. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Maingay nga ngayon sa mundo ng social media ang bangayan ni Claire Castro at Cynthia Villar patungkol sa presyo ng bigas. Matatandaang ito ang naging plataforma noon ni PBBM na pag siya ang maupo bilang Pangulo ay ibababa niya sa 24 kilos ang bigas. Ngunit kabaliktaran ng ito ay naupo sa kanyang pwesto. Ngunit nang ungkatin ito ng isang media reporter ay dinamay ni Castro si Villar. Narito ang video mga kababayan. Mga senatorial candidates na nagpo-propose na mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal na yun? Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero ito ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusek. Follow-up question lang po. May mga lawmakers na po kayang nakipag-coordinate sa Malacanang para i-push yung legislation. At kailan po kaya balak ng Palas na i-push yung legislation? Sa 19th Congress or sa next Congress? Malamang sa next Congress na po kasi magkakaroon muli. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni Senator Cynthia Villar. Magkakaroon muli, propose amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Kung may problema man po sa sinasabing NFA sa mga nagpapalakad, hindi po ba dapat ang tanggalin ay yung mga NFA na pinagdududahan, ang kredibilidad at integrity, hindi ang power ng NFA? Thank you po. Thank you, Yusek Claire. At yan po nagtatapos ang ating press briefing sa ngayon. Magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas. Ng katapat. Nawalan siya ng angas at tapang sa kay Senator Cynthia Villar. Rumesbak si Senator Villar dahil noong isang araw sa press conference ni Yusek Claire Castro, kasalanan daw ng mga Villar, especially Senator Cynthia Villar, yung dahil sa pagpasa nila ng rice tarification law
Kaya nagkakahirap-hirap ang mga farmers, yung bigas, wala nang kapangyarihan ng NFA, mag-angkat ng bigas. Basta sinisi nilang mga bilyar ang palasyo through Yusek Claire Castro. Kasama na ito sa sa panggigipit ng palasyo sa mga bilyar nang dahil sa pagtalon ni Camille Villar o paglipat sa kabilang bakod. Ito, rumesbak si Senator Villar, Cynthia Villar, na hindi alam daw ni Castro ang kanyang na sinasabi tungkol sa rice tariffication law. Nagpaliwanag ang senadora kung ano ba talaga ang problema sa bigas. Okay, pakinggan natin itong balita ng DZAR. Mula sa palasyo, bumuelta si Senadora Cynthia Villar sa akusasyon na siya raw ang humaharang sa pagbabalik ng kapangyarihan ng National Food Authority o NFA. Git ng senadora, ang rice tariffication law ay reforma laban sa korupsyon at hindi dapat sirain ng maling impormasyon. Si Troy Gomez magbabalita. Maring itinanggi ni Senadora Cynthia Villar ang akusasyon ni Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office na siya ang pumipigil sa pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA. Git ni Villar, ang Rice Tariffication Law o RTL ay isinulong para tapusin ang dekada-dekadang suliranin ng katiwalian at pagkalugi sa NFA. Ayon kay Villar, sa ilalim ng RTL, patuloy pa rin bumibili ang NFA ng palay para sa buffer stock. Bukod dito, may pondong Rice Competitiveness Enhancement Fund na ginagamit para bigyan ng makinarya at pasilidad ang mga kooperatiba ng magsasaka. Binigyang diin din ng senadora na ang dating sistema ng NFA ay puno ng isyu ng korupsyon at maling pamamalakad, mula sa napaulat na pagkakabulok ng bigas hanggang sa hindi natukoy ng mga benepisyaryo ng subsidiya. Lumaki ang utang ng ahensya sa mahigit 152 bilyong piso. Sa ilalim ng bagong batas na niladaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Republic Act 12078, ang Department of Agriculture na ang may kapangyarihang umaksyon sa mga krisis sa bigas, kabilang ang importasyon kung kinakailangan at buffer stocking na may malinaw na monitoring. Kaya hamon ngayon ni Villar, imbes na ibalik ang luma at sirang sistema, dapat pagtibayin ang reforma para tunay na makinabang ang mga Pilipino, lalo na ang mga magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez. Okay, so yun. Baka hindi alam ni Yusek Claire Castro yung bagong batas. Pinirmahan na ng kanyang amoy. Hindi na NFA ngayon ang bibili ng bigas. Gobyerno na. O ang Department of Agriculture na. Kasi ang NFA, punong-puno ng katiwalian. So, kasi sinisisi ni Yusek Claire Castro yung rice tariffication law dahil daw ang NFA hindi na makabili ng palay. Mali. Sabi ng Senador Cynthia Villar is maling impormasyon ang sinasabi ng anti-Claire Castro natin. May bagong 12804, nakalimutan ko yung binanggit. Nandun na nagkaroon na ng amendment sa mga batas at yun na nga, pinirma ng Pangulo, Department of Agriculture na, wala na sa NFA. Kasi matatandaan ko, mga last year ata yun, sinuspend ng ombudsman ang dami, more than 100 plus top officials ng NFA, kabilang na yung general manager ba yun? Yung pinakamata, sinuspend. Kasi nagbebenta sila ng bigas na dinideclare nilang unfit for consumption, kaya lang okay pa, maganda pa. Tapos walang bidding. Ganon. Sinuspend ng ombudsman at inimbestigan at I don't know, wala na akong na-monitor na resulta kung sino yung mga mapapanagot. Kaya lang, ang siwalat mismo, taga NFA, I think Deputy General Administrator o Deputy Administrator ang nagsiwalat at napatunayan totoo nga. Ganyan katiwali ang NFA. At ay nako,
talaga ang ating Auntie Claire, talagang kung sino na lang ang kanyang maituro, yun na lang, pasangilan kung sa Bisaya. But then, hindi paluloko ang mga bilyar. Matitigas ito. Oh. Anong ginagawa sa mga bilyar ngayon? Ginigipit. Yung rice tarification law na yan. Sinisisi sa kay Cynthia Villar. Yung Prime Water, kumpanya ng mga bilyar na tungkol sa pagbibigay serbisyo ng drinking water. Mayroon ng threat na iimbestigahan pag open ng Kongreso. Yung si Camille Villar, mayroon ng show cause order ng COMELEC na ihahain sa kanya dahil daw sa alleged vote buying. Yan tanong, nung hindi pa siya inendorso ni BP Sara, wala namang problema kay Camille Villar. Open man kung anong gawin ni Camille Villar. Ngayon lang na inendorso na, saka na lalabas yung show cause order na kunuhay, may vote buying. Nako, kung vote buying, halos lahat vote buying. Ako, naka-experience ako niyan. Nung nakarang eleksyon, nung May 2022, bumoto kami sa aming farm. Kailang wala kami doon nung bigayan na ng pera. Binigyan kami ng pera kaming mag-asawa eh. Kaya hindi namin tinanggap. Tinanggap ng aming katiwala doon. Kaya lang, nung ibigay sa amin, sabi, ayun namin, aanin namin yung pera. Kasi para daw sa amin eh. So, yun yung mga alam ko, may mga probinsya dito sa Mindanao. Grabe, aabot sobra 5,000 ang isang botante sa ibang probinsya, hindi ko na lang banggitin. Ganon katindi, kaya pag nanalo ang mga mayor sa mga lugar na yun, wala na talagang yung IRA, Internal Revenue Allotment, wala nang asahan ng mga serbisyong tao kasi 5,000 isang boto lang mayor. Ganon katindi ang vote buying. Ayan, sasampulan nila Villar vote buying. Anyway, salamat Senator Cynthia Villar na binigyan nyo ng katapat si Jose Claire Castro sa inyong pagpalag. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang beneficiary sa ating programa ay mga Tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Iya na gid mag-atop na gid siya. So iya na gid ning tangtangon ang iyang atop og maka-atop na siya og bag-o. Atop na gid ko kuan wa na gid ulan sa akong ubuan. Nagatagan ni Ursin, nagatagan ni yung paman sa Og karon kuya ate unsa inyong maistorya bahin sa natabang sa inyo nga yero og karon maayo na gid ang inyong atop oh. Bag-o na gyud. Unsa salamat sa Ginoo, salamat usab sa sponsor niini og sa nagvideo. Nagvideo, nagtabang ani. Makapadayon ang iyang tabang. O salamat sa Ginoo nga di na gyud may mauranan. Kay bag-o na gyud ang among sin. Salamat sa kani nga nagatag napas ang pagkinamay. Og dagan Dugang pa pa panalangin dagan pa yan matabangan nga nagkinahanglan. dagan matabang magkinahanglan matabangan niya. Diri sa Salamat kaayo. Tres na may kabalay ang natabangan o daghan na gyud ni. Pasalamat mi sa Ginoo ana. Dagan kay na nagtabang sa amo. Salamat mi sa Ginoo bisag pa sa
tabang ani. Salamat. Mm. Salamat. God bless. God bless. Tabang ani. Oo.